boses ng sambayanan para sa pagbabago ng lipunan. Bilang kabataan, magandang mangarap ng isang malayang lipunan. Kailangan maging mulat tayo sa nangyayari sa lipunan. Pagtulong, kaakibat ang responsabling pamamahayag. Marami akong kailangang pasalamatan. Yung mga tumulong sa akin nung madapa na ako dahil sa tama. Kailangan ko ng first aid. Yung mga tumulong sa akin na madala ako sa ospital. Isa dito ang team ni Mr. Ray Langit, DZRH van. Taong 1984, ika-41 taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, gunitain natin ang nangyaring makasaysayang rally sa Mindiola. Ito po si paring Ray Langit. Alamin din natin ang naging buhay ng isang nooy aktivistang kabataan na malala ang natamong pinsala nung panahong yun. Ako po ang inyong kasangga, JR Langit. Taong 1984, ika-41 taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, gunitain natin ang nangyaring makasaysayang rally sa Mindiola. Ito po si paring Ray Langit. Isang paraan ng pagpapahayag ng mga saloobin ng mga tao sa pamahalaan ang rally ito. Ilang kilos protesta na binubuo ng karamihan ay mga kabataan ang naganap sa ilang bahagi ng Maynila. Kilos protesta ang ginagamit na paraan ng mga grupo upang maipahayag ang kanilang pinaglalaban. Nandun ako, pero walang nangyari sa atin at that time. Namaril sila, pero tingin namin mga rubber bullets ang ginamit. Violent dispersal siya dahil hindi handa ang mga tao, nagmimisa, nagdadasal. In fact, ang mga pare at madre, nandun sila sa taas ng isang truck, binatter cannon sila. That violent dispersal, nag-organize kami ng isang indignation rally. Pinarikada namin dahil sa mga issues directly affecting the university. Half of the student population sa barricades, pinadala namin sa Mendiola para sumama sa isang multi-sectoral rally. Nangyari ito, hinarang kami sa Welcome Rotonda. At hindi ko alam kung gaano karaming pulis, pero ang kwento sa amin, nakakatakot yung dami ng pulis dahil fully armed sila. Binigyan kami ng 5 minuto para mag-disperse. Sabi namin, kulang ang 5 minuto, mahigit 5,000 tao nandito. Pero unti-unti na kaming parang umatras, no? Patungo sa Santo Domingo Church. Pero pagkaraan ng ilang minuto, nagpaputok na sila, naghagis ng mga smoke bombs, tear gas. Isa ako sa mga tumakbo sa isang kalsada, si Speaker Perez, that's perpendicular to Quezon Ave, at doon ako tinamaan. Maluba, as in the first, tinamaan ako sa gitna ng likod. Dumaan siya sa atay, sa diaphragm, sa baga. Nabasag yung mga ribs ko dito. At lumabas yung bala. Maraming dugo na wala. In fact, dito nga nakatulong sa akin ang DZRH at that time. Sa pamumuno nga ni Samang Ray Langit. Akala ng mga doktor at that time na hindi ako mabubuhay. Eto, kwento na lang na pagkaraan ng ilang buwan. The injury was so bad na usually namamatay isang tao, hindi nagtatagal ng minuto. Pero yung galit pala, maaari siya maging parang artificial pump na nag-pump ng dugo sa utak. Kaya sabi nila, that probably explains why you survived. Kasi nagtago ako ng mga isang oras. Namamaril sila sa mga picket line, pero yung mangyari sa sarili mo, hindi mo akalaing mangyayari. No? Sa kabila ng sinapit ng 23 taong gulang na si Fidel, hindi siya nawala ng malay sa tulong na ilang mga kasamahan sa Urban Poor Group. Nagawa nilang maitago ito sa isang apartment na hindi kalayuan.
pagkarating niya sa ospital sa tulong at koordinasyon na ginawa ng inyong lingkod sa pamagitan ng DZRH, nalampasan din ni Fidel ang halo-halong sakit at malubhang tama ng bala. Nagawa pa niyang maibigay ang numero ng kanyang magulang para maipaalam namin sa magulang nito ang mga pangyayari. Nung sumama naman ako dito, alam ko naman yung mga risks. Alam ko mga pwede mangyari. Mula noon, may konting takot. Dati kasi, hindi ka natatakot dahil alam mo, mabilis ka tumakbo, kaya mong ilaga ng mga batuta. Sa dami ng tao, siguro maliit ang possibility na ikaw ang tamaan. Pero nung naranasan ko na yon, tuwing may rally, tuwing narin na yung mga aminin ko na may konting takot. Nakaramdam ako ng takot siguro for the first time. Ang pagsasagawa ng mga kilos-protesta nito ng mga grupo ay hindi lamang basta-basta pag-iingay o panggugulo. Ito'y may layuning ipahayag ang kanilang karapatan sa loobin at mga ninanais nila patungo sa pagbabago sa mas maganda at maayos na lipunan. Sa ating bansa ay hindi na rin mabilang ang mga nangyayaring kilos protesta ng mga Pilipino laban sa pamahalaan, eskwelahan o maging sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Ilan sa mga hindi malilimutang kilos protesta ay ang 2 EDSA People Power. Gayon din ang isang makasaysayang rally na naganap sa Mindiola 41 taon na ang nakararaan. September 20, 1984, pinangunahan ng Student Council ng Universidad ng Pilipinas ang isang protesta ng mga estudyante dahil sa pagtaas ng tuition fee. Ito ang unang kaguluhan sa UP Diliman pagkatapos ng martial law. Matindi ang situation ng panahon ng mga martial law. No? Parang alam mong may mali, either manahimik ka o magtanong ka, sumama ka sa mga protesta at that time. Siguro sa kakabasa ko rin, sa UP, pinag-aaral namin ang mga nangyayari. Parang naging, 19 ako din, parang naging feeling ko, responsibilidad kong lumahok at lumahok sa pagbabago ng lipunan. Ano po yung naging reaksyon ng mga magulang ninyo pagkatapos po ng aksidente niya? Siyempre, natakot sila. Pero alam naman nila ang ginagawa ko. Pinapayagan ako dating lumahok sa mga rally, sumama sa mga kilos protesta. Pero sabi nila, panindigan mo yan. Alam mo may maaaring mangyari sa'yo. Eh, nangyari nga. 41 years na ang nakakalipas matapos ang makasaysayang rally na yon sa Mindiola. Si Fidel Dimenzo ay kasalukuyang Vice Chancellor sa Research and Development sa UP Diliman. Isa rin siyang propesor sa matematika. Pagka-graduate ko sa UP, nag-masters ako at nag-doctorate sa Japan. Nag-aral ako ng matematika. At nag-decide akong bumalik sa UP para manilbihan bilang isang guro at isang researcher. Tungkol na po kayo ngayon? Okay naman, aktivista pa rin. Ang pag-aaktivista hindi mawawala eh. Nahahanapan mo ng mga bagong channels ang iyong idealism at activism. Nang tanungin si Fidel Dimenzo sa aral na nais niyang ibahagi sa ating mga manonood, narito ang kanyang sagot. Bilang kabataan, magandang mangarap. Mangarap na isang malayang lipunan. Kailangan maging mulat tayo sa nangyayari sa lipunan. Kung may mga masamang nangyayari, human rights violation, katiwalaan, kailangan labanan. Maganda yung idealism. Pero sa tingin ko, maraming channels for idealism. Isa dito is activism. Isa rin dito is being a good citizen. Kasi dati, nung panahon namin, either aktivista ka o hindi. No? Yung mga natatakot, nababansagan silang takot. No? Pero sa totoo lang, kahit saan tayo, meron tayong pwedeng i-contribute. Whatever we do in life, we can be an activist and change society. Marami akong kailangang pasalamatan at walang tigil kong pasasalamatan ang mga tumulong sa akin noong araw ng September 27, 1984. Yung mga tumulong sa akin nung padapa na ako dahil sa tama. Yung mga tumulong sa akin nung kailangan ko ng first aid. Yung mga tumulong sa akin na madala ako sa ospital. No? Isa dito ang team ni Mr. Ray Langit, DZRH van. Gamit namin ang kanilang
pick up. Tumulong sila sa pag-contact sa aking mga magulang. No? Malaking bagay ito para sa mga magulang kasi siyempre alalang-alala sila. No? At naging source of strength para sa kanila at siguro para sa akin ang makonect kami ng mga panahon yun. Huwag kalilimutan ang isa lang alang ang kaligtasan at ang posibleng kahinatnan. Ihanda ang sarili, siguraduhing tama ang ipinaglalaban. Aktivista man o hindi, bilang Pilipino, simulan ang paggawa sa sarili para sa inaasam na pagbabago at pag-unlad ng bayan. At sa larangan naman ng responsableng pamahayag, kakibat ng pagbibigay ng impormasyon sa sambayanan ay ang pagtulong sa nangangailangan. Hello, Idol. Ray Langit. Ayan. Advance happy birthday sa iyo, kapatid. Alam mo na, umpisa ko pa lang ako dito sa Senado. Magkasama na tayo, malasakit mo, pamilya ko, para tayo magkapatid. Hanggang ngayon, di mo ako iniwanan. Maraming salamat sa tulong mo. Lalong nakaraang election, maraming salamat. Nila ako papasalamat sa iyo. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito. Dahil birthday mo naman Advance happy birthday. Sige, kita tayo. Pagpatuloy mo ang iyong mga layunin at makatulong sa ating bayan. Biyaying langit, Rain Langit, at lingkod lapid, magkasama, magkasangga. Maraming salamat sa iyo, Tata Ray. Assalamualaikum, mabuhay po Tito Ray. Ang kasangga mo, ang langit. Ako'y bumabati sa iyo, Tito Ray. Alam mo naman, pagka ikaw ang binabati ko, lumalakas ang loob ko. Dahil ibig sabihin, may pagkakataon pa akong habulin ko ang edad mo. Kaya ang pinagdadasal ko, mas lalo pang dagdagan ng Diyos. Naging 100 years old pa ang idagdag sa iyo. Happy birthday, Tito Ray.